Natapos tayo kung saan ay mayroong bagyo na patungo sa Osaka, dahilan upang matakot ang mga tao at sabihin na kailangan na nilang magsarado. Dahil nga din dito ay nagalit si Wen Zaipi, kaya naman agad itong umalis upang palayasin umano ang malakas na hangin at bagyo, para hindi masira ang mga plano niya sa pamamasyal. Pero sa pag-alis ni Wen Zaipi ay nabalot ng purple na aura ang lahat ng mga tao sa labas at loob ng building. Kaya naman sinabi ni Shu kay Yayoka na wag itong umalis sa kanyang tabi habang lumalaban sila. Matapos nito ay pinakiramdaman ng ating bida ang buong lugar, at napag-alaman niya na mayroong 24 na B rank at 13 A rank na nakapalibot sa kanila. Agad din namang naghanda ng pag-atake si Shu at mabilis nga itong sumugod sa mga kalaban, pero habang pasugad siya ay mayroong mabilis na naglunsad ng pag-atake. Kaya naman agad na nagtalsikan ang lahat ng kalaban, at sa pagbagsak nga nila ay butas na ang lahat ng mga katawan nito. Sunod ay makikita naman natin ang isang kamay, kung saan ay ginamit ni Yu Fuyao ang spacewalk na abilidad niya para lumabas sa tabi ng ating bida, na masyado ang gulat matapos ma-realize na si Yu Fuyao ang nasa kanyang tabi. Agad namang lumapit si Yayoka at tinatanong nga niya kung sino ang babae sa tabi ni Shu, pero matapos nang makita ni Yu Fuyao si Yayoka ay agad siyang ngumiti, at sinabi kay Shu na matagal na silang hindi nagkita, sabay tanong kung namiss ba siya ng ating bida. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay muling bumalik sa restaurant ang mga ito, at dito ay tumulo pa nga ang mga luha ni Yu Fuyao habang sinasabi na masyado umano siyang mabilis na pinalitan ng ating bida, sabay sabi naman luloko talaga ang lahat ng mga lalaki. Dahilan upang maisip ni Yayoka na naunahan na naman daw siya ng ibang babae, agad na din itong sinabi na magkaibigan lang daw sila ng ating bida kaya hindi kailangang magselos ni Yu Fuyao. Dahilan upang bigla naman itong matahimik, at biglang tumawa ng malakas habang sinasabi na nagbibiro lamang siya. Dito nga ay sinabi din niya na wala silang relasyon ni Shu, kung saan ay sinabi din niya na dapat bantayan ni Yayoka ang ating bida upang hindi maaga ng iba. Samantala napapatanong naman ang ating bida sa kanyang sarili kung kailan daw kaya babalik si Zaipi, dahil nga sa ayaw nitong mag-isang harapin si Yu Fuyao. Habang kasalukuyan namang nakikipaglaro at hinihila palayo ni Zaipi ang bagyo sa Osaka, ay bigla siyang may naramdaman kung saan ay sinabi nga din ito na mukhang hindi umano maganda ang kutob niya. Agad na din niyang hinawi o winaksi ang malakas na hangin at mga namuuna ulap, at dito ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung nagtungo din daw kaya talaga si Yu Fuyao dito sa Earth. Samantala habang patuloy ngang kumakain si Yu Fuyao, ay sakto namang dumating si Wen Zaipi, kaya sinabi ng ating bida na tutal saan dito na ang lahat at dahil parehas naman kayong Celestial Emperor, ay siguro magkakasundo naman kayo diba? Pero bigla namang nagtago si Wen Zaipi sa likod ng ating bida, kaya napapatanong si Shu sa kanyang sarili kung ang ibig sabihin ba nito ay hindi sila magkasundo. Tinatanong nga din ni Shu kung ito din ba ang dahilan kung bakit hindi siya bumalik agad, at kung iniiwasan ba niya na magkita sila ni Yu Fuyao, pero tamang pito lang naman si Zaipi at hindi sumagot sa ating bida. Ilang sandali pa ay nagsalita si Yu Fuyao, at dito nga ay sinabi niya na 3 taon na umano ang nakakalipas, ay hinuli at pinatay ni Wen Zaipi ang 3 stage 1 niyang tauhan, at hindi pa nga daw nila napag-uusapan ang tungkol doon. Bukod doon ay hinaharangan at pinapakialaman din daw ni Wen Zaipi ang mga report ni Yu Fuyao sa dating hari, 100 taon na ang nakakalipas, kung saan ay hindi pa din umano nila napag-usapan ang patungkol sa bagay na yun hanggang ngayon. Hanggang sa magsimula na ngang magbangayan ang dalawa, habang si Shu naman ay napapatanong na lang kung may maganda o pangit bang relasyon ang dalawang ito, pero ang mga bangayan nga daw nila ay naglalaman din ng mga impormasyon. Dito nga ay nakumpirma ni Shu na totoo ang sinasabi ni Wen Zaipi, na iniimbestigahan niya ang nangyari 18 taon na ang nakalipas, at malamang nga daw na yun ang dahilan kung bakit nanghuhuli siya ng mga tauhan ng ibang Celestial Emperors. Nakumpirma nga din ni Shu na dati pa umano ay tsismoso na itong si Wen Zaipi, dahil hanggang ngayon ay gusto pa niyang makita ang mga naging report sa dating hari ng ibang Celestial Emperor. Ilang sandali pa matapos kurut-kurutin ni Yu Fuyao ang muka ni Zaipi, ay tinatanong nito kung ano ang nais ni Yu Fuyao upang mapatawad siya, pero sinabi lang naman ni Yu Fuyao na hintayin na lang ni Zaipi ang paghihigante niya. Hanggang sa bigla na lang nagulat si Yayoka, matapos hawakan ni Yu Fuyao ang kanyang kamay at pinatayo nga niya ito. At masyado nga ang gulat nila Shu nang malaman na nais sumama ni Yu Fuyao sa kanilang pamamasyal. Agad na ding nagkasundo ang dalawa, kung saan habang magkahawak kamay sila sa paglalakad,
ay napapatanong na lang si Shu kung bakit daw kaya ang bilis mabuo ng pagkakaibigan sa mga babae. Tinatanong nga din ni Shu kung bakit daw kaya nagtungo ng Earth si Yu Fuyao, kung saan ay agad din silang niligtas ni Yu Fuyao matapos siyang magpakita, sabay sabi na kahit umano hindi dumating si Yu Fuyao ay kaya naman sana niyang labanan ang mga alipin na yun. Pero sinabi lang naman ni Wen Zaipi na si Yu Fuyao umano, ay hindi kasing simple ng inaakala ng ating bida, huwag mo siyang maliitin dahil hamak na mas matalino siya kay Duan Mu Huangqi wika pa nga nito. Kaya naman napapatanong si Shu sa kanyang sarili kung ano daw kaya ang motibo ni Yu Fuyao, sabay tanong kay Wen Zaipi kung nauunawaan o kilala ba niya ang ugali at pagkatao ni Yu Fuyao. Pero sinabi lang naman nito na hindi niya kailangang kilalanin si Yu Fuyao, dahil kahit umano magseryoso si Yu Fuyao sa labanan, ay malamang sa hindi siya kayang talunin. Pero hindi nga daw yun ang tinatanong ng ating bida, sabay tanong kung anong relasyon meron si Yu Fuyao at ang dating hari. Pero sinabi lang naman nito na wala silang relasyon, sabay tanong kung hindi ba nakita ng ating bida ang mga reports ni Yu Fuyao, dahil siya umano ay nakita at nabasa na din niya ang ilan sa mga reports na yon. Dahilan naman upang agad siyang patigilin ni Shu, dahil sa umiiral na naman daw ang pagiging tsismoso ni Wen Zaipi, na muli ay sinabing wala silang relasyon ng dating hari. Sinabi nga din ni Zaipi na birhen pa umano ang founder ng Sword Pavilion, bukod dun ay wala nga din daw tagapagmana ang dating hari, sabay tanong kung paano silang magkakaroon ng relasyon ni Yu Fuyao. At masyado nga ang gulat ng ating bida, matapos mapagtagpi-tagpi ang mga impormasyon na sinabi ni Zaipi, kung saan dahil din sa mga sinabi ni Zaipi ay na-realize ni Shu na birhen pa umano ang dating hari. Agad nga din niyang hinabol si Zaipi, habang tinatanong kung ano-ano pa daw ang mga alam niyang sekreto sa Luniverse. Pero kung sasabihin nga daw niya agad kay Shu ang mga sekreto ng Luniverse, ay siguradong iiwanan siya nito, sabay sabi na uunti-untiin niyang sabihin ang mga ito para patuloy siyang samahan ng ating bida, sabay takbo ng mabilis habang tinatanong kung saan ang sunod nilang destinasyon. Sunod ngang nagtungo ang mga ito sa karagatan, kung saan ay sinabi ni Yu Fuyao na ang karagatan umano dito ay tulad din ng karagatan sa Luniverse, habang si Wen Zaipi naman ay tila batang ngayon lang nakakita ng dagat, kung saan matapos itong tumalon ay nabasa pa ang ating bida. Hanggang sa ilang sandali pa ang nakalipas ay hindi pa din umaahon si Zaipi, kaya naman napapatanong si Shu kung nasaan na daw si Zaipi at kung ano ang nangyayari, pero sinabi lang naman ni Yu Fuyao na mag-enjoy na lang muna sila, at siya na umano ang baalang maghanap kay Zaipi. Agad na din siyang nagtungo sa tubig, kaya napapatanong si Shu kung bakit isa-isa umano silang nagtutungo sa ilalim ng tubig, habang napapatanong nga din siya sa kung ano daw kaya ang espesyal sa dagat na ito, ay bigla siyang tinawag ni Yayoka. Kaya naman agad din niyang tinanong kung may nakita o nahanap ba siyang kayamanan, pero hindi naman daw pala at isang kakaibang seashell lang ang kanyang nakita. Agad pa din namang lumapit si Shu kung saan matapos niyang hawakan ang shell, ay sinabi nito na alam niyang hindi niya ito dapat na sabihin kay Yayoka. Pero si Yayoka nga daw ang leader ng Kamishu, kaya hindi siya dapat nang magpakatanga at magpadala sa kanyang nararamdaman. Sinabi nga din ni Shu na hindi umano pangkaraniwan ang out of town nilang ito, dahil si Yu Fuyao at Wen Zaipi nga daw ay mahirap pakitunguhan, bukod dun ay masyado din daw silang malakas gumastos, kaya sana ay wag daw sundin ni Yayoka ang lahat ng naisin o sabihin nila. Pero baliwala nga lang daw kay Yayoka ang malakas nilang paggastos, at kahit pa umano abusuhin nila ang kabaitan niya ay walang problema, basta maging masaya sila at manatili pa ng mas matagal sa lugar na ito. At hindi nga makapaniwala si Shu, na ginagawa daw pala ni Yayoka ang lahat ng ito upang tumagal ang out of town nila, nang sa ganun ay manatili din ng mas matagal pa ang ating bida dito o hindi agad bumalik ng kanyang bansa. Pero hindi nga daw pwedeng manatili ng matagal ang ating bida sa lugar na ito, dahil may sariling buhay naman siya, bukod dun ay aalis din siya pag dumating na ang oras, kahit pa naisin nila Wen Zaipi na manatili ng 100 taon sa lugar o bansang ito. Ilang sandali pa ay sinabi ni Yayoka na wag nang masyadong isipin ng ating bida ang mga sinabi niya, dahil alam naman daw niyang kahit ano pa ang gawin niya, ay hindi din sila mananatili ng matagal na panahon dito. Hanggang sa bigla nga nitong napansin na may kakaibang nangyayari, at bigla ngang nagkaroon ng tsunami sa lugar, kaya naman napapatanong na lang ang ating bida kung naglalaban daw ba si Yu Fuyao at Wen Zaipi sa ilalim ng tubig. Agad na din niyang ginamit ang kanyang water element, upang subukang pakalmayin o pigilan ang tubig para na din makalikas ang mga tao,
habang si Yayoka naman ay napapatanong na lang sa kung bakit daw kaya biglang naglaban ang dalawa. Pero yun nga din daw ang nais malaman ni Shu, dahil kanina lang ay mukhang ayos naman na ang dalawa. Napapatanong na nga lang din si Shu sa kanyang sarili, kung bakit matapos umanong maglaban ang dalawang maestro ay kailangang siya ang luminous o umayos sa mga pinsalang dulot nila. Samantala habang naglalaban nga ang mga ito, ay sinabi ni Wen Zaipi na tulad umano ng inaakala niya, si Yu Fuyo nga ang nasa likod ng lahat ng mga ito at ang mga slave lords ay tauhan niya. Pero hindi nga sumagot si Yu Fuyo at nagpatuloy lang sa pag-atake, kaya naman sinabi na lang ni Wen Zaipi na kawawa umano ang mga slave lords, dahil namatay sila nang hindi man lang nila nalalaman kung ano ang tunay nilang misyon. Alam nga din daw ni Wen Zaipi na pinapunta daw ni Yu Fuyo sa restaurant ang mga tauhan niya, at pinatay sa harapan ng ating bida para lamang makuha ang tiwala ni Shu. Dito nga ay sinabi din ni Wen Zaipi na matagal na niyang inaalam kung sino ang nasa likod ng mga asasin na yun, ang pinakahuling tao nga daw sana at ayaw niyang pagdudahan na nasa likod ng lahat ay si Yu Fuyo. Pero muli ay hindi naman ito nagsalita, bagkus ay muli nga siyang naghanda ng pag-atake, at matapos nga siyang maglunsad ng pag-atake, ay sinabi ni Wen Zaipi na ang lahat ng mga bagay na ayaw sana niyang mangyari, ay unti-unti nang nangyayari. Ginamit naman ni Wen Zaipi ang kanyang mga binti, upang harangan at sanggahin ang mga ginawang pag-atake ni Yu Fuyo, hanggang sa magtamo nga siya ng pinsala. Kaya naman masyado ang gulat nito, at hindi nga siya makapaniwala na napinsala siya sa mga simpleng pag-atake lamang ni Yu Fuyo, dahilan upang mapatanong na lang din siya sa kanyang sarili kung bakit hindi niya napansin ang paglakas ni Yu Fuyo. Ilang sandali pa ay tinanong nito kung tapos na ba sa mga walang katuturang na sinasabi si Wen Zaipi, tinanong nga din ito kung nais pa ba niyang ipagpatuloy ang kanilang laban. Pero sinabi naman ni Wen Zaipi na dapat na umano silang tumigil, dahil kung hindi ay magagalit na ang ating bida at siguradong matitigil na din ang out of town nila. Pero tinanong lang naman ito kung ano sa tingin ni Wen Zaipi ang nais niya, kung ang manatili dito at mamasyal o mapabalik ang ating bida sa Luniverse upang gampanan ang kanyang posisyon. Kaya naman agad na lumapag si Zaipi, at dito ay tinanong niya din si Yu Fuyo kung ginagawa ba niya ang lahat ng mga ito, para lamang mapabalik ng Luniverse ang ating bida. Pero nanatili lang naman itong tahimik, kaya naman napapatanong na lang din si Wen Zaipi kung bakit lagi siyang hindi sumasagot. Sinabi nga din ito na makalipas ang ilang daang taon, ay mas lalo umano siyang nahihirapan na unawain si Yu Fuyo. Ilang sandali pa ay sinabi ni Yu Fuyo na dati ay mayroong utang na loob sa kanya si Wen Zaipi, kung saan ay sinabi din ni Wen Zaipi na balang araw ay babawi siya. At sinabi nga ni Yu Fuyo na ito na ang pagkakataon upang makabawi si Wen Zaipi sa kanya, kung saan ay sasabihin umano niya kay Wen Zaipi mamayang gabi ang kailangan niyang gawin, upang makabawi siya sa kanyang utang na loob. Matapos nito ay agad na din siyang umalis, habang si Zaipi naman ay napapatanong sa kung ano daw kaya ang nais mangyari ni Yu Fuyo, dahil maging ang ilang daang taon na niyang utang na loob ay pinaalala pa ni Yu Fuyo. Unti-unti na nga ding kumakalma ang tubig, kaya napapatanong na lang ang dalawa kung tapos na kaya ang labanan ng mga Celestial Emperor. Hanggang sa biglangang lumabas ang mga ito, at sinabi ni Zaipi na siya umano ang unang nakaahon at agad pang ang pinagmalaki sa ating bida ang mga nahuli niyang alimango, dahilan upang sabihan siya ng isip bata ni Yu Fuyo. Agad namang inanyayahan ni Yayoka si Yu Fuyo na mamulot ng shells, kung saan ay nais pa sanang sumama ni Wen Zaipi pero pinatigil naman siya ng 8 ang bida. Dito ay tinanong ni Shu kung ang ibig sabihin daw ba nito, ay naglaban sila ni Yu Fuyo nang dahil lamang sa mga alimango, habang si Wen Zaipi naman ay tinanong lang kung ano ba sa tingin ng ating bida ang ibang dahilan. Pero hindi nga naniniwala si Shu na dahil lang ito sa alimango, kaya naman muli niyang tinanong si Wen Zaipi, na sinabi namang kailangang mag-ingat ng ating bida kay Yu Fuyo, binabawi na nga din daw niya ang mga sinabi niya kanina, dahil sa ngayon ay mukhang hindi daw pala niya kayang talunin si Yu Fuyo. Agad nga ding tumakbo palayo si Wen Zaipi habang daladala ang mga alimango niya, habang si Shu naman ay napapatanong na lang din sa kung ano daw kaya talaga ang nangyari, dahil hindi naman basta-basta magsasalita ng ganun si Wen Zaipi. Agad nga din sumigaw si Shu, kung saan ay sinabi niya na bawal na silang magdulot ng kaguluhan, kung saan ay bawal na ding gumastos, dahil kung hindi umano ay uuwi na sila, pero natawa lang naman si Wen Zaipi at sinabi na walang problema. Hanggang sa bigla nga siyang patigilin ni Yayoka sa pagtakbo, at dito ay sinabi niya na bawal mangisda sa lugar na ito, kung saan ay bawal ding manghuli ng anumang lamang dagat.
Agad nga ding tinanong ng isang lalaki kung nahuli ba ni Zaipi ang mga alimango sa dagat, dahil ang panghuhuli umano ng mga lamang dagat sa lugar na ito, ay mayroong kaukulang multa at parusa. Nakuha pang ang duruin ng lalaki si Zaipi kaya naman masyado ang gulat ni Shu, habang iniisip na masyado umanong matapang ang lalaki, iniisip na din niya na mas nakakatakot pa umano si Wen Zaipi sa tsunami kanina. Agad nga din niyang binulungan si Zaipi at sinabi na wag siyang maging pabigla-bigla. Alam mo naman na uuwi na tayo pag may gulupang nangyari, wika pa nga ni Shu, habang si Zaipi naman ay sinabi lang na hindi kailangang mag-alala ng ating bida, dahil alam umano niya kung ano ang dapat niyang gawin. Ilang sandali pa habang napapatanong ang mga lalaking ito kung anong wika ang gamit nila sa pag-uusap, ay sinabi ni Wen Zaipi na alaga umano niya ang mga alimango at hindi niya ito hinuli sa dagat. Pero sinabi lang naman ng lalaki na lumang palusot na umano yun. Sabay tanong kung paano mapapatunayan ni Zaipi na alaga nga niya ang mga alimango. Kaya naman sumagot si Wen Zaipi, at sinabi nga nito na matapos niyang ihagis ang mga alimango, ay siguradong babalik ang mga ito sa kanya pag tinawag niya ang pangalan nila. Dahilan upang mapatanong ang lalaki sa kanan kung spiritual beats daw ba ang mga ito, habang ang isa naman ay sinabi na hindi siya naniniwala, sabay sabi na patunayan umano ni Wen Zaipi, kaya naman agad niyang hinagis sa dagat ang mga alimango. Ilang sandali pa ay sinabi ng lalaki na tawagin na niya ang mga alimango, pero tinatanong lang naman ni Wen Zaipi kung anong alimango ang sinasabi ng lalaki, at kung nasaan daw ba ang mga alimango. Dahilan upang mapatakip na lang ng muka ang ating bida, habang napapatanong sa kanyang sarili kung ubra daw kaya ang palusot ni Wen Zaipi, at kung saan daw kaya niya natutunan ang ganitong kalokohan. At habang patuloy nga sila sa pag-uusap, ay pinagmamasdan lang naman sila ni Yu Fuyao sa hindi kalayuan. Samantala sa Changbai Mountain naman, ay tahimik at nakangiti si Carol kaya tinatanong ni Gui Shu kung ano ang nangyayari sa kanya. Dito ay sinabi ni Carol na naaalala lang niya ang mga nangyari sa Sardinia kasama ang ating bida, kaya naman ang hingi ng pasensya si Gui Shu sa kanya, at kung hindi nga lang din daw dahil sa kanya ay hindi sana magdadalawang isip na magtungo ng Changbai ang ating bida. Pero sinabi naman ni Carol na hindi niya kailangang humingi ng pasensya. Gaya ng sinabi ko dati ay wala kang kasalanan, wika pa nga ni Carol. At bigla nga ding dumating si Xiaoyu, kaya naman agad na naglakad si Carol patungo sa kanya at binati nga niya ito, habang si Xiaoyu naman ay sinabi lang na nagkalat na umano ang mga slave lord sa iba't ibang panig ng mundo. Sabay tanong kung wala bang planong umalis si Carol ng Changbai Mountain. Pero sinabi lang naman ito na malamang umano sa hindi ang Northern Europe ang target ng mga slave lord. Isa pa ay mahihina naman daw ang mga slave lords na nagtungo ng Earth, kaya sigurado umanong kayang-kaya na yun ang kanilang mga tauhan. Hanggang sa biglangang nagulat ang mga ito, matapos matanggap ang mensahe at larawan habang namamasyal sila Shu, kasama na nga din dito ang misteryosong babae umanong naka-purple, kaya napapatanong na lang ang dalawa kung bakit may bagong babae na naman silang kasama. Maging si Gui Shu nga ay napapatanong din, sa kung bakit umano ang makukulit na magkapatid na Celestial Emperor, ay nagtungo din ng Earth. Flashback sa Luniverse ilang libong taon na ang nakalipas, ay may napapatanong sa kung sino umano ang nagnakaw ng spiritual beast na dinala ng lalaki sa kusina. Ito nga ay ang lalaking ito na mayroong napansing kung ano sa bintana, kaya naman agad itong sumigaw at tinatanong nga nito kung ang Little Miss daw ba nila ang kumuha. Agad nga din siyang hinabol ng Kusinero, kung saan ay sinasabi nito na ang spiritual beast umano, ay tanging ang madam at master lang nila ang pwedeng kumain kasama na din ang little master nilang si Wen Zaipi. Sinabi nga din ng lalaki na anak umano sa labas si Yu Fuyao, kaya hindi siya kwalipikadong kumain ng spiritual beast, hanggang sa ilang sandali pa ay nagtungo nga ito sa isang balon. Dito ay tinatanong ni Yu Fuyao kung anong spiritual beast daw ba ang sinasabi ng lalaki, mga alaga ko ito, wika pa nga niya. Sinabi nga din niyang kahit umano ihagis niya ang mga ito, ay siguradong babalik sila sa kanya pag tinawag niya ang pangalan nila. Agad na din niyang tinapat at hinulag ang sako sa balon, kaya naman mabilis na nagtungo ang lalaki sa balon, kung saan ay naiiyak pa ito habang sinasabi kay Yu Fuyao na tawagin na niya ang kanyang mga alaga, pero tinanong lang naman ito kung ano ang tatawagin niya, at kung anong alaga daw ba ang sinasabi ng lalaki, na wala nang nagawa habang si Yu Fuyao ay tamang 7 lamang.